Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Ako nga po pala si Pastoral Grace, Mary Grace Abunga, Fabella, taga Marinduque po, Prophet Marinduque. At sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, awitin po muna natin Pagising sa Umaga. Tayo po umawit. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyo, naghihintay ng pangungusap niyo. Minsan pa po. Pagising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangungusap niyo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan niyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan niyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. 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 Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Ang lakas namin, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo. Lahat ng nasa amin, Panginoon, ay nagbubuhat sa inyo lamang, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming matatapos, wala kaming mararating kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Napakabuti po ninyong Diyos. Kailanman hindi kayo nagkulang, Panginoon. Kami nagkukulang, Panginoon. Ngunit kayo hindi, Panginoon. Tapat kayo sa inyong mga pangako, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Kailanman, Panginoon, ay hindi namin malilimutan, Panginoon, kung paano kayo naging mabuti, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay mabuksan ang aming kaisipan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. At ang inyong mga salita ay magliwanag sa amin, Panginoon. Natatanglaw, Panginoon, sa aming mga bawat hakbang at sa aming daraanan, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong mga salita, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay magkakaroon ng isang buhay, Panginoon, na malakas, masigla, na maglilingkod sa inyo, Panginoon, dahil ang mga salita ninyo, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Salamat sa inyo.
Sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ng umagang ito at ang lahat na makakarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Ito'y magiging pag-asa, Panginoon, sa kanila, O Diyos. Dahil ang inyong mga salita, Panginoon, ang bibigay buhay sa amin, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos mula po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 1, verse 2. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Aklat ng Mga Awit, chapter 1, verse 2. Sabi po dito, siya ay gaya ng isang punong kahoy na number 3 pala ito. Sabi po dito sa verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Sabi po dito, nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Kapag tayo po ay nagkukulang sa salita ng Diyos, merong nangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Ano po? At kagaya po doon sa Genesis chapter 1 verse 2, sabi po doon, basahin ko po. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sabi po doon, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ganun po ang nangyayari sa atin kapag nagkukulang tayo sa salita ng Diyos. Nagmi-ministry naman ako, masipag ako sa ministry, pero kapag hindi sapat yung salita ng Diyos na binabasa natin, pinagbubulay-bulayan natin, binasa lang natin pero hindi naman talaga pinagbulay-bulayan, nangyayari po itong ganito, na nagkukulang tayo sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng damdamin na nabibigatan tayo, nahihirapan tayo, nagkakaroon tayo ng nakakaramdam tayo na nawawalan tayo ng pag-asa. Bakit? Kasi nagkukulang na tayo sa salita ng Diyos. Maaring pagod tayo sa ministry, pero sa salita ng Diyos ay abala tayo sa ministry, marami tayong ginagawa, pero sa salita ng Diyos ay nagkukulang tayo. At nagiging kakagaya tayo dito sa Genesis chapter 1 verse 2 sa unang bahagi na walang anyo, walang laman. Na-empty tayo, nagiging empty yung isip natin, yung puso natin, at nakakaranas tayo na natutuyo tayo, na uubusan tayo, at yun yung pinakamahirap na parte ng buhay, na nangyayari sa atin, Ngunit, kapag ganun po ang nangyayari sa atin, nahihirapan tayo, paging sa buhay, sa family, nahihirapan din tayo. At sa ministry, nahihirapan din tayong umusad, At, parang kagaya din po sa isang tanim na kapag kulang siya sa tubig ay nalalangkay siya. Kulang siya sa dilig. Nalalangkay siya. Kasi kulang siya. Parang tayo din po kapag sa pagkain, di po ba? Ang bata ay tinitimplahan siya ng gatas. Kung baby pa siya, bibigyan siya ng mga malambot na gulay. Halimbawa, lugaw, pinapakain siya. Ganon din tayo, kapag tayo ay malaki na, kailangan hindi lang gulay ang kakainin natin at kanin. Di po ba? Hindi pwedeng yun lang ang kakainin natin. Kailangan meron ding protina, may ulam, may karne, nakakainin tayo, may prutas, At ganon din po tayo bilang isang Kristiyano, Hindi lang po sapat yung nagbasa tayo. May kinuha lang tayo na may pinili lang tayo na isang verse. Di po ba? Naramdaman niyo po ba yun? Na hindi sapat yun. Na nakinig tayo, may pinakinggan tayong sermon, pero nakinig lang tayo. Hindi tayo nagbuklat ng Biblia, hindi natin kinuha talaga yung isang verse, hindi pa rin sapat.
Ano po? Kasi po ang tao ay kailangan ay hindi lang isa ang kakainin niya sa isang araw. Halimbawa, kumain ka lang ng isang hiwa ng karne at isang 1 cup of rice lamang sa umaga. Sa tanghali, kumain ka lamang ng saging. Sa hapunan, kumain ka lamang ng tinapay. Ano po, hindi sapat yon para makagawa ka talaga. Ano po, kailangan ay mayroon pang iba-ibang potahe. Ano po, sinapanood ko nga po na yung mga Japanese ay meron silang iba-ibang potahe sa isang meal, marami pero konti-konti. Ano po, ganun din po tayo sa salita ng Diyos. Tayo na mismo ang magsasaliksik ng banal na aral, ano po, ng salita ng Diyos. Tayo na mismo ang magsasaliksik para palakasin natin yung sarili natin. Ano po, kung nakarinig tayo ng sermon, kukuha tayo ng verse na naunawaan natin doon at yun ay pagbubulay-bulayan natin. Paano ko ba ito i-apply sa sarili ko? Ano ba yung mga kasalanan na nagagawa ko sa Panginoon na dapat kong alisin? Ano po ba yung dapat kong gawin para ako ay magsimulang muli? Ano po? At dito po sa Genesis, ano po, ay yung walang laman, ano po, na-empty tayo kasi kulang. Hindi sapat yung Word of God na pinagbubulay-bulayan natin para sa buong maghapon. Ano po, kaya nagiging nakakaramdam tayo ng bigat, ng kawalan ng pag-asa, ng magulo. Kung nasa magulong buhay tayo, dumaan yung magulong pangyayari sa buhay natin, nahihirapan tayo. Bakit po? Kasi kulang yung panlaban natin eh. Kulang yung salita ng Diyos para ipang taga natin, ipang salag, ano po, para doon sa mga problema na pinagdadaanan natin. Kasi araw-araw may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, ano po. May kanya-kanya tayong battle, ano po. Dumadaan tayo doon sa, nakakaranas tayo ng battle, ano po. Mayroong battlefield na pinupuntahan tayo o pinagdadaanan tayo, ano po. Dumaraan tayo po doon. Kaya, sa panahon na tayo ay wala nang pag-asa, ano po, yung salita ng Diyos, yun yung nagbibigay ng buhay sa atin, ano po. At yung salita ng Diyos ang tumutulong sa atin, ano po. Dito nga po sa Isaiah, ano po, na may mga pagkakataon sa buhay natin na empty tayo, ano po, mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan. Yung salita ng Diyos, minsan kahit basahin natin parang hindi sapat, ano po. Pero may pagkakataon po na nararanasan natin na parang hindi naman ganon ka yung buhay ko. Parang hindi naman ako ganon kagamit-gamit sa Panginoon. Parang hindi naman ako, mahina lang ako. Parang kung ikukumpara ako sa kanila, ano po, may pagkakataon po na nararanasan natin yung mga ganong sitwasyon. Pero hindi po tayo doon nakadepende sa pagkukumpara natin sa iba. Kundi ano po yung pagkatawag natin. Ano po, sino tayo? Ano tayo? Bakit tayo pinili ng Panginoon? Kasi tayo po ay hindi naman po kasi tayo yung talagang minsan iniisip natin, hindi ako gamit-gamit, parang ako parang waste lang ako. Parang ako ay hindi naman ako masyadong importante. Parang kagaya sa mga gulay, di po ba sa kitchen, may mga kitchen waste. Halimbawa, yung repolyo, yung ibabaw nun, waste na yon kasi kulubot na, hindi siya maganda, may mga brown na. Ang pipiliin lang yun nasa gitna. Ano po, yung tatanggalin yung unang dahon ng repolyo at itatapon na yon. Minsan iniisip natin na ganun tayo, yun na tayo yung tinanggal na unang dahon doon sa nakabalot sa repolyo at parang hindi naman tayo masyadong mahalaga. Pero sa earth po ay wala po talagang waste. Dito po sa earth ay wala po talagang waste. Yung mga kitchen waste na yon, yun ay itatapon na. Pero sa pag-garden ay hindi po yun waste. Yun po ay napakahalaga sa pag-garden, yung mga kitchen waste, yung mga gulay na tinanggal, ano po, yun po ay ginagawang pataba, ano po, may proseso na ginagawa para gawin yung pataba. At kapag siya ay yung pinabulok na, ay isang napakagandang fertilizer po siya para sa mga tanim. Na ito'y magkakaroon ng maraming sustansya doon sa tanim. Potassium, nitrogen, ano po, at
Yan po ay nakakatulong dun sa mga tanim para sila ay magkaroon ng panibagong sigla kapag na-absorb po nila yung nutrients na yon, at sila ay gaganda. Yung mga malulungkot na tanim ay gaganda sila, magkakaroon ng mayabong na dahon at mamumunga. At ganun din po tayo, yung mga pangit na sitwasyon sa buhay natin na nahihirapan tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, at tayo ay magulo yung sitwasyon ng buhay natin, yung sitwasyon na yon, kapag nakalampas tayo doon, ay hindi waste yung pangyayari na yon. Nakagaya ng kitchen waste. Magiging isang magandang patotoo yon para sa iba. Bagamat pangit, empty, dumaan tayo dun sa ganon sitwasyon na nahirap at magulo, pero kapag tayo ay lumampas doon, nalampasan natin yon, ay magiging isang maganda patotoo po yun para sa iba. Kapag narinig nila yung patotoo natin, magiging isang buhay na patotoo po yun para sa kanila. Kaya kung tayo ay dumaraan sa mahirap na sitwasyon, sa magulo, ay ang salita ng Diyos ay sapat. Sapat ang salita ng Diyos. Ito ay magbibigay ng liwanag sa atin, sa ating magulong kaisipan, sa ating empty na buhay, empty na kaisipan, empty na puso, Ito po ay magbibigay ng buhay at liwanag sa atin, Kasi ang salita ng Diyos po, sabi po dun sa Genesis chapter 1 verse 2 sa huling bahagi po, and the Spirit of God move upon the face of the water. Nung ang Espiritu ng Diyos ay kumilos, kasi kapag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos ay kikilos sa atin. Hihipuin niya yung puso natin, yung mali nating pananaw, mali nating kaisipan, yung iniisip natin at tayo hindi naman masyadong magaling, hindi tayo masyadong marunong, hindi naman tayo kagaya nila na talagang marurunong, magagaling, talagang sila ay mas kagamit-gamit sa tingin natin, mas kagamit-gamit sila kaysa sa atin. Tayo ay ako'y lang, dito lang ako'y taga lang. Pero hindi po, ang salita po ng Diyos kapag kinilos yung puso natin, maisip natin na magliliwanag yung salita niya sa atin, hindi pala, mahalaga pala ako sa Panginoon. Kasi kagaya ng mga daliri natin, iniisip natin yung little finger, hindi naman masyadong kagamit-gamit, pero mahalaga siya. Parang ganon din tayo. Hindi naman tayo ganon kalaki yung ministry natin, hindi man ganon karaming nagagawa natin, pero mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon. Kagaya po ni Jeremiah, na wala naman siyang nagawa talaga, na kahit nga yung limang hari, hindi nakinig sa kanya, wala siyang nagawa talaga, failure siya, pero hindi yun ang tiningnan ng Panginoon. Tiningnan ng Panginoon, siya ay naging tapat. At siya ay sumunod sa iniutos ng Panginoon. Kaya tayo, ang mahalaga, nagtatapat tayo sa kanyang mga salita. Sinusunod natin yung kanyang mga salita. Sabi doon sa Awit chapter 1 verse 2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Kasi yung salita ng Diyos, yun yung magtatawid talaga sa atin. Yun talaga yung magtatawid sa atin. Sabi nga po doon sa Awit chapter 19 verse 7. Ayan pa natin din sa Awit chapter 19. Saan po natin ating Biblia? Sa Awit chapter 19. Awit chapter 19 verse 7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Nagpapanauli, yung nanghihina mo na, nanghihina ka na parang ikaw ay natutuyo ka na kagaya ng isang halaman, pero yung salita ng Diyos, yun yung nagpapanauli sa atin ng lakas, ng pag-asa, ng panibagong hamon sa buhay na maglingkod, magpatuloy sa ministry, kahit parang walang nangyayari, parang hindi nila nauunawaan yung sinasabi mo, parang hindi sila nakikinig, parang narinig lang nila, tas wala lang, lumampas lang sa kabilang tenga,
ang salita po ng Diyos, kahit na po ganun po, sa tingin natin na sila ay ganun, ang response kapag tayo ay nagsasalita, ano po, meron pong ginagawa ang Panginoon sa kanila, ano po, kumikilos po ang Panginoon sa kanila, ano po. Sabi po dito, ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Di po ba, napakasapat po ng salita ng Diyos. Ano po, nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Sabi sa verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ano po, yung salita ng Diyos, nagiging kagalakan natin. Ano po, ganito pala. Di po ba? Kapag, yun pala ang ibig sabihin nun. Ano po, kasi, yun yung nagbibigay sa atin ng unawa na naunawaan natin yung salita ng Diyos. Kaya nagagalak tayo, ganito pala, nakakatuwa ang Panginoon. Di po ba tayo, kapag meron tayong binasang isang verse at meron tayong naunawaan doon, ang galing naman ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Ano po, di po ba nasasabi po natin yon? At sabi po dito sa kasunod, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Nagpapaliwanag ng mata. Ano po? Yung hindi talaga natin nakikita ngayon, nakikita na natin, ito pala yung plano ng Panginoon. Naunawaan ko na. Kaya pala dumaan ako sa mahirap na sitwasyon, sa magulong sitwasyon. Kasi ito pala yung magandang plano ng Panginoon sa buhay ko. Di po baga? Kaya talagang magagalak tayo talaga sa Panginoon. Ano po? At sabi po dito, sa susunod na verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ano po, talagang dahil may takot tayo sa Panginoon, susunod ako sa Panginoon kasi alam ko ang Panginoon ang bahala sa akin. Ano po, bagamat minsan nagkakaroon tayo ng parang may mga pagkakataon po na parang ayaw kong pumunta doon kasi yung mga tao doon ganito, ganon, ano, pero dahil sa Panginoon susunod tayo. Ano po, sabi doon, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Ano po, talagang mahatol ang Panginoon. Ano po, pero makatuwiran po siya. Ano po, kasi kapag hindi tayo sumunod, gumawa tayo ng kasalanan, ano po, hindi natin sinunod ang Panginoon, may mga consequences. Ano po, may mga hatol na gagawin ng Panginoon sa atin. Ano po, at sabi po dito sa verse 10, higit na dapat naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Ano po, more to be desired are they than gold. Higit pa sa ginto ang salita ng Diyos. Ano po, makapangyarihan ang salita po kasi ng Diyos. Ano po, sa buhay natin kapag naranasan talaga natin yung isang verse na talagang nangyari sa buhay natin, talagang sabihin natin na kontento na ako sa Panginoon, masaya na ako sa Panginoon, kahit na wala kang pera ngayon, wala ka ng kung ano pa man. Ano po, natutuwa ako sa Panginoon, pumunta ako ng Women's Fellowship na 30 pesos lang ang pera ko. Ano po, ang ginawa ko po, maagang-maaga nag-harvest na po ako ng mga tanim kong talong. Ano po, at naka 3 kilos ako. Pinili ko yung mas magaganda at inilagay ko na sa basket, gumayak na ako. Ano po, at sabi po nung isang kapatiran, Pastora, mga 6 o'clock po kami dadaan dyan sa inyo. Ano po, mula po kasi sa kabilang dulo ng Marinduque kami, at sa kabilang dulo ng Marinduque naman pupunta. Ano po, kaya medyo malayo po. Mabilis na po yung tricycle, pero 1.5 hour po kami na nagbiyahe. Pagdating po doon ay iniisip ko, Lord, pwede po bang itong talong na lang nadala ko yung pang-registration? Kasi po 100 po yung registration. Kaya sinabi ko po doon sa pastor, resident pastor doon, Pastor, pwede po bang talong na lang yung registration ko? Sabi ko pong ganun sa kanya, at ngiti-ngiti naman po siya. Oo naman, syempre iluluto natin yan para sa ipapakain mamayang tanghali. Sabi pong ganun. At yun, masayang-masaya na po ako sa Panginoon. Yes! At may 30 pesos pa ako na pang-offering. Ayun po. At pagkatapos po nun, ay salamat po sa Panginoon. Dahil masayang-masaya po ako at napunuan ako doon sa Women's Fellowship. Ano po, talagang sabi ko sa sarili ko, ay day off ko ngayon, kaya kailangan
walang gugulo sa isip ko. Ako ay papakinggan ko lang talaga kung ano yung message ngayong araw na to. Napakahalaga nitong message na to kasi masaya ako dahil wala ako pumunta ako, wala ako, libre na yung aking sakay sa tricycle kasi hindi naman na po ako hihinga nung kapatiran, kahit magbigay ako, hindi naman na po niya tatanggapin yun ganun po kasi yun. Kaya, for sure, hindi ko na talaga kailangan magbigay sa kanya. At pagkatapos po ng Women's Fellowship ay, sabi ko po kay Ma'am Baby, ako'y makikisakay na lang sa kanila kasi po, iniisip ko, uwi naman sila, babalik na sila dito sa sasakay na ulit sila ng Marcos. Makikisakay na lang po ako sa kanila kasi yun pong sa amin ay nadadaanan papunta ng pier. Kaya po makikisakay na lang ako. At ang nangyari po ay nakasama po ako dito sa Rasak. At wala po akong pera. Pero nakasama po ako. At wala din po akong damit kasi ang dala ko lang po ay yung suot ko na papunta doon sa Women's Fellowship. Tapos meron po akong dala pang extra na yung palda na gagamitin doon, tsaka isang t-shirt. Yun po ang dala ko. Tapos Bible ko. Nakarating po ako dito, wala akong damit. At ngayon po, napakarami kong damit. Hindi magkasya sa lalagyan. Ayun, salamat po sa Panginoon. Sobrang nagagalak po ako sa Panginoon. Mula doon sa wala, malungkot, mahirap yung sitwasyon. Pero yung kagalakan na mula sa Panginoon talagang kakaiba, Pag tayo ay hahakbang lang tayo Hahakbang lang tayo kahit wala tayo, kahit hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero pag humakbang lang talaga tayo sa Panginoon, ang Panginoon ang gagawa sa buhay natin. Kaya ito, suot ko po, ito po ay hindi ko dala. Ayan po, t-shirt lang po yung dala ko. Kasi po sa Women's Fellowship, t-shirt lang Tapos may pampalit lang ako ng isa pa ulit na t-shirt. Kaya salamat po sa Panginoon. Nagkaroon pa po ako ng isang dress. Napakagandang dress, bagong-bago. Pang-anniversary ko na po yun. Talaga, sobrang nagagalak po ako sa Panginoon. Sa Panginoon, Ano pa po yun? Branded pa po yun. Ayun, talagang napakasayang maglingkod sa Panginoon. Sa amin po kasi pagod na pagod ako. Nag-garden ako, lahat ng gawain sa bahay, akin. Yung mga anak ko medyo malalaki na pero hindi pa sila ganun maggawa ng gawaing bahay. Pero ngayon ako'y na day off. Day off ako sa kapaguran sa bahay. At ayun, salamat sa Panginoon. Ako'y nagagalak sa Panginoon. Talagang ang salita ng Diyos po ito. Ito po talaga yung nagtawid sa akin. Ito po talaga yung nagbibigay ng kagalakan sa akin. Ng sobrang kagalakan. Sa pamilya ko, hindi ganun kaayos yung pamilya ko. Pero sa akin naman, sa asawa ko at sa mga anak ko, naglilingkod kami sa Panginoon. Pero yung sa pamilya ko, sa side ng family ko, hindi ganun kaayos. Pero salamat sa Panginoon kasi ang iniisip ko, mahalaga, nagpapatuloy ako. Ang Panginoon ang bahala sa pamilya ko kasi sabi naman maglingkod ka sa Panginoon at ang pamilya mo, at ang buong sambayaran mo ay maliligtas. Kayo na po, Panginoon, ang bahala doon sa mga kapatid ko na lumihis ng landas. Mahalaga, maglilingkod ako, magpapatuloy ako. Kasi, gagawa kayo. Kayo yung gagawa, gagawa kayo. Kaya salamat sa Panginoon, talagang, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, wag po nating tingnan yung sitwasyon natin. Wag nating tingnan kung ano yung meron tayo ngayon. Hindi tayo doon nakabase. Doon tayo nakabase sa kung ano yung gagawin ng Panginoon sa'yo. Ano yung gagawin ng Panginoon sa'yo? Ano yung plano ng Diyos sa'yo? Kasi alam ko na mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Kasi dati iniisip ko, hindi naman ako masyadong yung maliit lang yung katungkulan ko, yung maliit lang ako, ganun lang. Sila, yung mga naunang pastor, sila, feeling ko, ang lalaki nila, ganun. Marami silang kakayanan. Ako parang wala naman ako maisip na mga masyadong kakayanan ko. Hindi ako masyadong magaling, Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos ang tumutulong sa akin, Ang Diyos ang sumasama sa akin, Minsan nga po sa akin po, sinasabi po kasi po sa buong Marinduque, ay yung mga kabataan po ay nagsisimba ay doon sa lugar kung saan nandun po ako naka-assign. Yung po mga estudyante mula sa iba-ibang bayan ay nandun po lahat sa akin tuwing may pasok sila. Kaya sinasabi po ng mga pastor na, ako daw po ay ang miyembro ko ay buong Marinduque.
Sabi pong ganon. Pero naisip ko dati ako yung naman, hindi naman ako masyadong ganon, maliit lang po yung ministry ko. Pero sila po ay nangingiti sa akin. Mas matindi daw po ako kaysa sa kanila. Sinasabi po nilang ganon. Kasi sa'yo, lahat ng miyembro sa buong Marinduque, marunong magpaawit, marunong tumugtog, marunong mag-MC, lahat ng marunong nasa'yo. Sabi po nilang ganon sa akin. Kaya salamat po sa Panginoon. Talagang pinasasaya po tayo ng Panginoon sa kagalakan, na nandun yung mga kabataan uma-attend, po. Kaya salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po talaga ang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay makapagpatuloy, ng pag-asa, po, at ng kagalakan, po, na maglingkod sa Kanya, na hindi tayo titingin doon sa sitwasyon na mahirap, hindi tayo titingin dun sa sitwasyon na hindi natin kaya. Hindi ko to kaya. Kasi po dati sinasabi ko, Lord, paano ako? Wala akong kasama. Wala akong kasama sa box. Sinong kasama ko, Lord? Sinong kasama ko? Paano ako doon? Lagi ko pong sinasabi yun kasi po, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan ko ng kasama. Mag-isa lang pala akong pupunta. Yun po ang sinasabi ko. Pero binigyan ako ng Panginoon ng mga napakaraming kasama. At mga kabataan na talagang willing sila, po, na tumulong sa gawain, po. Pastora ako na po. O ikaw na ang mag-assign sa pag-MC, kung sino MC, sinong song leader, po. Salamat po sa Panginoon, po. Talagang napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa Panginoon dahil sa Panginoon po, kaya nakakapagpatuloy po ako. Salamat po sa Panginoon dahil siya po yung nagbibigay sa akin lagi ng pag-asa, po. At salamat sa Panginoon dahil siya rin po yung nagbibigay ng lakas sa akin. Kasi po, noon po kasi nag-start po ako doon sa gawain na kung saan nakadestino po ako, ay lagi pong mahina yung katawan ko, po. Pero ngayon, napakalakas ko na po, po. Kaya salamat sa Panginoon. Noon po kasing una, ayaw po akong bigyan ng doktor, ng mga naon ng doktor na mag-maintain na po ng gamot, mag-maintenance na ng gamot. Pero yung mga nahuling doktor naman po na tumingin sa akin ay sinabi ko po na ganito po yung sitwasyon, ganito po yung mga naranasan ko, at binigyan na po ako ng maintenance. Kaya hindi na po ako masyadong kapag inaatake po ako na high blood, hirap na hirap po ako. Ilang linggo po na nalulula ako, hindi ako halos makabawi. Tapos sasabihin ng doktor sa akin ay, magpahinga ka lang, mag-diet ka. Mag-diet po ay sinasabi naman po nila sa akin na ang payat mo na, magda-diet ka pa. Ano pang ida-diet mo? Yun po ang sinasabi sa akin. Ano pang ida-diet mo dyan sa payat mo nang yan? Po? Nag-38 kilos nga lang po ako noon eh. Kasi kumakain po ako, ang aking kanin ay brown rice, tapos gulay-gulay lang, po. Sabi na, napakapayat mo na, ano pang matitira sa'yo? Sabi po nga. Kasi nalulula ako lagi, yun po. Kaya salamat po sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos po, nakakapag-garden pa ako, po. At nakapagdala pa ako para dun sa pang-registration ko. Kaya yan, salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, talagang sa Diyos lang natin matatagpuan yung tunay na kagalakan, po. At yung kanyang salita, yun talaga yung magpapataba ng puso natin, po. Magpapalakas sa atin, po. Kasi po hindi po sapat yung ginawa lang natin. Hindi lang sapat yung tayo ay maraming nagagawa, marami tayong ministry, po, hindi po sapat yun, kundi yung talagang yung sa Panginoon, ikaw at ang Panginoon, lumalambing ka sa Panginoon, parang gumaganyan ka sa Panginoon, po, sumasandal ka sa Panginoon, po, at yumayakap ka sa Panginoon, po, talagang yun po talaga yung magpapalakas sa atin, po, na talagang lagi tayo nakasandigay sa Panginoon, nakasandal, po, doon tayo nakadepende, po, yung mga gagawin natin, doon nakasalalay, po, yung ating lahat ng mga plano, desisyon, mga gagawin, po, kapag doon lahat nakadepende, po, talaga, 100%,
na doon tayo nakadepende sa Panginoon, ay magiging success po yung ating mga gagawin. Sa tingin ng tao, hindi masyadong malaki, pero sa tingin ng Panginoon, kapag tayo ay sumunod at tayo ay nagtapat sa Kanya, ay malaki yung ginawa natin para sa Panginoon. Ano po? Kaya salamat sa Diyos po ang papuri. Tayo pong lahat ay magpatuloy, anumang sitwasyon ng buhay natin, magpatuloy po tayo. Ano po? Salamat po sa inyo. God bless po. Sa Diyos po ang papuri. At tayo po ay mag-pray bago po tayo mag-closing prayer. Bago po tayo mag-close, tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po sa inyo sa umagang ito, O Diyos. Lord, lumalapit po ako sa inyo, Panginoon, mga kapatiran ko, O Diyos, na nanghihina, Panginoon, na nahihirapan sa sitwasyon nila, O Diyos. Sino man, Panginoon, ang mga kapatid ko na naririto, O Diyos, na nakikinig, nanonood, Panginoon, na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Na nasa inyo ang pag-asa namin, Panginoon. Kahit nasa panahon na nadapang-dapa na sila, Panginoon. Panahon na nanglulumo sila, Panginoon. Sino man, Panginoon, ang kapatiran namin, Panginoon, na naririto, na nanlulumo sa buhay niya, sa nangyayari sa buhay niya, O Diyos. Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tulungan niyo siya, Panginoon, na magtiwala siya sa inyo, O Diyos. Manatili siya sa inyo, Panginoon. Manatili siya sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Manatiling nagtitiwala, Panginoon. Manatili, Panginoon, hallelujah, na mayroon kayong mga pangako sa Kanya, Panginoon. Ang kailangan lamang niya, Panginoon, ay manatili sa inyo, O Diyos. At hayaan kayo na kumilos, Panginoon. Hayaan kayo ang kumilos, Panginoon. Hindi siya yung gagawa ng paraan. Kayo, Panginoon. Kayo ang kikilos, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang kikilos. At hahakbang siya, Panginoon. Ayon, Panginoon, sa instruction niyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sino man po, Panginoon, ang aming kapatiran na nanghihina, O Diyos. Hallelujah, Lord. Kayo po yung magpalakas sa kanila. Kayo po yung magpalakas sa Kanya, O Diyos. Hallelujah. Maranasan po niya, Panginoon, yung pagyakap niyo, yung pagsama niyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sino man po, Panginoon, ang aming kapatiran na mayroong nararamdaman, Panginoon, sa physical, Panginoon, mayroon siyang sakit na nararamdaman, Panginoon, physically, Panginoon. Lord, hallelujah, inaangkin namin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang kagalingan, Panginoon, na mula sa inyo. Ipuin niyo siya, Panginoon, simula ulo hanggang talampakan. Maramdaman niya, Panginoon, ang inyong pagkilos, Panginoon, ang kagalingan na mula sa inyo, O Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sino man po, Panginoon, ang kapatiran namin, Panginoon, na nanonood ngayon, Panginoon, at manunood pa, O Diyos. Hallelujah, na nahihirapan siya, Panginoon, napapagod siya, O Diyos. Physically, pagod siya, Panginoon. Emotionally, napapagod rin siya, Panginoon. Nahihirapan siya, nabibigatan siya, Panginoon. Hindi na niya kakayanin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na itaas lamang niya yung kanyang dalawang kamay, Panginoon. At sabihin niya, Panginoon, ideklara niya, Panginoon, yung gagawin niyo, magandang gagawin niyo sa kanyang buhay, Panginoon. At mangyayari, Panginoon, ayon sa kanyang pananampalataya, Panginoon. Palalakasin niyo siya, Panginoon. Itatawid niyo siya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At gagamitin niyo siya, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Sino man, Panginoon, ang kapatiran na nalulumbay, Panginoon. Hallelujah, nasasaktan, Panginoon, ang kanyang kalooban.
Lord, sa inyo niya po ito ibigay, Panginoon. Sabihin niya sa inyo na, Lord, binibigay ko ito sa inyo. Kayo na po yung bahala, Panginoon. Hallelujah. At mararamdaman niya, Panginoon, ang kagaanan na mula sa inyo, Panginoon, kapag ibinigay niya po ito sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyo. Napakabuti niyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa inyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat sa umagang ito, lahat ng aming gagawin, Panginoon, lahat ng mga pupuntahan namin, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Mga pupunta po, Panginoon, sa mga gawain. Ingatan at samahan niyo po sila, Panginoon. Kayo po mag-provide ng pamasahe, ng sasakyan, Panginoon, para sa pupuntahan nila, O Diyos. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Mga nasa bahay lamang po, Panginoon, kayo, O Diyos, ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Double protection, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lukuban niyo po kami ng inyong banal na dugo, O Diyos, at huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na makagawa ang kaaway sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo, manampalataya sa inyong mga inyong mga salita at panghawakan ng inyong mga pangako, Panginoon, na mayroon kayong magandang bagay na gagawin sa amin sa araw na ito, O Diyos. Sasamahan niyo kami, palalakasin niyo kami, Panginoon, at gagamitin niyo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you po. God bless po sa bawat isa at sa lahat po ng nanood.